The don'ts and do's for a prosperous life. Ang mga buta nga angayan nga buhaton o dili angayan o angayan nga buhaton para sa mabungahong di lang tuig but mabungahong kinabuhi. So, ang atong text makita nato in the book of Proverbs 3, 1 to 12. Pero diri lang ko taman karon sa 4 kay dili man tani mahuman karon nga sermon mga igsoon. So dili lang ko magbasa sa verse 1 down to 4 ug sunda ko ninyo sa ilong. Og ang pulong sa Dios nagingon, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Do not let kindness and truth leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good repute, and the sight of God and man, mga igsoon. So unang Domingo aning tuig 2026 o kasagaran sa kalibutan o tibok siguro kalibutan na nag-atubang o na nag-welcome aning tuiga uban kining gitawag natog mga palihi ba. And I don't know kung unsang English sa palihi, pero pag may ka palihi, I believe kabalo naman tanyana. Mga actions o mga practices nga gituuhan nga magdala og swerte. Mga practices o mga action that believe maghatag og good fortune and good success sa tuang undertaken sa tibok nga tuig. So kung para nila nga kung dili daw kuno ni mahimo, mura ba og di malasod ang imuhang tibuok tuig ba? Kita nga mga Pilipino, may mga hinulaman kita nga mga practices o labi na gikan sa mga Chinese o sa mga Espanyol o sa mga Spaniard. Kay na-colonize man ta sulod sa taas pod nga mga katuigan ug panahon igsoon. O sa atong pag-celebrate aning gitawag nato ba o kanang New Year's Eve, my friend. Usa sa mga practices nga atong hinulaman gikan kanila og nahimo ng kultura usab nato nga mga Pinoy. Nga natay 12 rounds of fruit, 12 ka mabitana panahon sa bagong tuig halinod kanay mga prutas nga lingin. Mao na nga mag-andam kunuhay og lingin ka 7 ka klase nga lingin nga mga prutas tungod kay nag-symbolize kana sa kanang swerte o nag-symbolize kana sa 12 ka bulan sulod sa usa ka tuig mga igsoon. Ginabuhat usab nato, nagaandam kita og mga pagkaong lamian, di ba? Spaghetti siguro, mga tamis to attract swerte, that is what most common people believe. Nagaandam og mga lamian nga pagkaon tungod kay nagtuta nga pinaagi na it will bring good luck. Nagtuta it will bring good fortune sa tibok katuigan. O sa pikas pod nga bahin, ginalikayan usab ang mga pagkaon ba nga magdala kunog dimala sama sa manok. Kay mahimo daw kunog isang kahig, isang tuka, pero nakoy manok diha sa Loyo igsoon, wa man ko kita gapangahig. Kay ngano man binahugan man, bastante pang kaon nila mga igsoon. Uban pod kanato magsulob og mga bagong sinina, magpalit og mga charm, katubitang pa nila, mga pangpaswerte, believe to attract good luck, good fortune, and success. Kung imong lang taon, kasagarang mga palihi is kanang rooted sa materialism and hedonism mga igsoon. Tungod kay wa may laing concern ang mga material lamang nga mga butang, o wala na gid say laing focus kining pleasure o leisure lamang sa flesh o sa tao mga igsoon. Understand me, ingan nga Kristohanon dili sayop nga atong i-celebrate ang bagong tuig with festivity. Dili man na sayop. Dili sayop nga maghanda ta, dili sayop nga magpabuto ta, dili sayop nga maghikay ta, as long as wala nato gibutang ang atong pagtuo o pagsalig sa ato ang assurance sa atong ugma anak nga maong mga practices. It is okay to kanang maghanda og pagkaon as long as wala nimo gibutang sa pagkaon ang imong pagsalig kabahin sa imong ugma.
It is okay nga maghimo tao kanang mga sadya nga mga butang pagabuhaton as long as nga wala nato gibutang ang atong assurance, ang atong kasiguraduhan sa atong ugma sa pagkaon, diha sa mga pabuto uban pa, tungod kay kung atong gibutang ang atong pagsalig sa maong mga butanga, wa gyud nato tiyunay mailhan ang ato ang Dios o atong gituuhan nga daw gihimo nato ang Ginoo nga daw dili gyud kayo gamhanan. Nganuman tungod kay kung gamhanan gyud kay siya, nganong ato mang i-equate ang iyang pagka-Dios nga magapanalangin sa tibok tuig sa mga prutas lamang nga siya lamang pud ang nagbuhat, di ba? Nganong musalig man ka atong mga usata katong prosperity unsa to? O prosperity bowl nga gibutangan nila og unsa to? Naay rice, naday kwarta, naday unsa pa tong mga butanga didto. Kung imong ibutang imong pagsalig ana aron nga i-bless ang imong tibuok at tuigan, wa gyud ka kaila sa imong Dios nga gialagaran. And you make God less powerful, mga igsoon. Ingon si James in James 4:13-17. Come now, you who say, today or tomorrow we shall go to such and such a city and spend a year there and engage in business and make profit. Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord's wills, we shall live and also do this or that. But as it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin, mga igsoon. Walay niyo sa nato nga may hawid sa tuwang ugma. Walay niyo sa nato makagarantiya ta nga matabok taning tibok tuig because none of us hold our tomorrow. Tungod kay ang atong kinabuhi, di pakisama lamang sa asu. Amen. And what is asu? Nakakaroon pero taod-taod, it vanishes away, mga igsoon. Mao daw kuno nga kung natay mga plano, kabahin sa ato ang ugma, kaya ang atong plano, di magyud patras, ang atong plano, tuwa magyud na permi sa ugma, mga igsoon, kinahanglan nga magaingon kita nga kung kana kabubuton sa Dios. Amen. Mo na nga kung magahimo kita sa pangapagplano, magaplano ta uban gyud ang Ginoo. Magaplano ta uban gyud ang Dios. Kay kung ingon ang Bible nga kung magahimo ta sa pagplano nga wala nato ginakonsiderar ang katuyuan o ang pagbulutan ngaya sa Dios, ingon pa si James, igo lang gyud daw kuno tanang hinambog o ang paghinambog daw tan og sala kana ngari kanato, mga igsoon. Amen. Ingnan na imong tapad unsay plano ni murong tuiga, apila gyud ang Dios. I-consider gyud permi ang pagbulutan sa Ginoo, mga igsoon. Kitang tanan namang kitay mga panginaot siguro, di ba? And I believe one of us ang atong mga panginaot kanang prosperous, dagaya, mabungahon nga katuigan. But ang buot sa Ginoo kanimo kanako igsoon dili lamang mabungahon nga katuigan, apan mabungahon nga kinabuhi. Amen. O kanang mabungahon nga kinabuhi, wa lang na dili lamang na nimo malimitahan sa daghan nga kwarta because it is more than that. Kanato siguro may mga New Year siguro ta nga mga resolution sa mga butang abot natong buhaton o sa buot siguro natong undangon. Amen. Natay mga listahan siguro. Pero ingon pa sa research, kasagaran daw kuno sa resolution sa mga tao fail sa first quarter pa lamang sa tuig. So, permerong tulong bulan, ang uban wa nakatuman sa ilang New Year's resolution, mga igsoon. Usa ka kamatuoran aning kinabuhi that life is a sum of our choices. Nga kaning kinabuhi, resulta kani, bunga kini sa atong mga pagpili nga ginapangbuhat, mga igsoon. O ang Book of Proverbs naghatag nato
labing angayan umayong butang atong pagabuhaton o butang nga dili nato angay buhaton aron makabaton kita og mabungahong dili lamang katuigan apan mabungahong kinabuhi mga igsoon. Og nianing unang duhang punto sa mensahe nato nining bulan sa January mga igsoon. Una, in verse 1, ingon si Solomon, "My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you." Una nga don't is mo kini, gikuha na nako na, wala na ako nag-iusap, nga dili nato hikalimtan ang mga gitudlo nga rika nato. Amen. Do not forget the teaching. Si Solomon, mihatag og very specific kay nga instruction nga to sa iyang anak, nga dili hikalimtan ang butang nga gitudlo niya ngadto kanila. O kadto sa mga Jewish, my friend, ang pinaka-source sa ilahang teaching is ang Torah. Dili ka na man-made nga mga principles, dili ang dictionary, dili ang encyclopedia, dili ang custom sa ilahang panahon, but ang pinaka-source sa ilahang teaching is ang Torah. O ang Torah mo kanang sagrado nga book sa mga Jewish people which serve as the foundation of Jewish religion. Mo kanang pundasyon sa ilahang mga practices sa ilang relihiyon, sa ilahang kultura, o sa ilang ethical nga life. It means ang ilahang behavior, ang ilahang custom, ang ilang mga daily nga practices, rooted ngadto sa teaching sa Torah mga igsoon. Ang Torah usab, it means laws, o mga kabalauran, or instruction. O ang word nga Torah, gikan siya sa pulong nga yara, nga ang iyang kahulugan, it means to shoot an arrow. Nakabalo ba mo kanang pana? Or to shoot an arrow? An aim sa usagyod kay specific nga target. That is the word yara. O diha gikuha ang word nga Torah. O ang aim sa teaching, ang aim sa teaching nga gikan sa Torah, mao ang maigo ang specific nga target sa kinabuhi sa iyahang mga estudyante o sa kinabuhi sa mga nagapaminaw niini, which is ang pagbaton o kinabuhi in accordance or in line sa katuyuan o kabubuton sa Dios. Amen. That is a very specific target or purpose sa mga pagtulunan nga atong nagaka-receive, so that this life of ours ma-inline, muhaom sa katuyuan, plano, kabubuton sa atong gamhanan nga Dios mga igsoon. Kanato nga mga Kristohanon, ang source sa ato ang teaching, dili lang ang Torah, kundi ang whole Scripture, ang bagong tugon o ang karaan nga tugon. Tungod kay ang Bible nag-ingon in 2 Timothy 3:16, all Scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Unsay katuyuan sa Ebanghelyo sa Dios, mapuslanon kini sa pagbadlong, sa pagkoreher o sa pagtudlo, sa pagsangkap, para sa ngadto sa pagkamatarong mga igsoon. O ingon po ang Bible in Matthew 4:4, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Tungod kay ang totality sa ato ang being, dili lamang taman sa physical nga pagkaon. Kinahanglan nga atong i-feed ang atong espiritu o ang atong kalag mga igsoon. Ang balaan nga kasulatan mao kana ang special nga revelation sa Dios o pinaagi niya na iyang gi-reveal kanato ang iyang plano. Amen. Through the Holy Bible, God reveals His plan. Ipadayag sa Dios ang iyang plano, ang iyang katuyuan, ang iyang tinguha, o pinagi po sa iyang kabalauran nga kini mo govern, mo kini ang magdumala, mo kini ang mahimong panggobyerno ba sa atong kinabuhi mga igsoon. O kining pulong sa Dios, mo kini ang gininhawa sa Ginoo og pagkaon para sa atong mga kalag, so that makabaton kitang kinabuhi og mga buhi kita mga igsoon. Understanding the essentiality of God's Word upon our lives will cause us
not to forget His laws. Nga kung atong masabtan, matukib nato ang kanibitaw kamahinungdanon ba sa kasuguan sa Dios sa atong kinabuhi, moatod kini kanato nga dili gyud nato hikalimtan ang iyang mga pulong. Naba nato diri nakalimot nga mukaon ug muinom sa taas nga panahon. Naba nato diri nakalimot nga muginhawa sa taas nga panahon. Remember that the Word of God is God's breath. Remember that the Word of God is the food para sa ato ang kalang. Amen. And I believe, tungod kay nakita nato nga importante ang mukaon, importante ang muinom, importante ang muginhawa, mo na nga wa gyud ni isa nato nga nagkalimot niya na mga igsoon. Usa sa mga familiar nga weakness sa mga Israelites, o nagtuo ko, apil na po siguro taani, kini bitaw kaluyahon sa pagkalimtanon. Di ba tinuod? Kaning dali kay tang makalimot ba? Naagid tay kanang sakit sa pagkalimtanon mga igsoon. Makabasa tag mga sufficient verses sa Bible nga gisugo sa Dios ang iyang mga katawhan nga dili sa limtan o ang mga butang nga iyang gibuhat para ngadto nila. O ang Bible usab explicit nga nagpahinumdum nato nga dili nato kalimtan ang mga teaching nga iya gyud sa Bible mga igsoon. Kaysa dihang ang tao makalimot sa mga butang nga gitudlo sa Dios agi sa balaan nga kasulatan, kana nga tao will soon deviate from the specific target and purpose that truly matters in this life and in eternity. Nga kung ang tao makalimot na bitaw sa pulong sa Ginoo, makalimot na siya sa mga butang gitudlo sa Dios, kana nga tawhana hinay-hinay na nga musimang, hinay-hinay na nga mopalayo, hinay-hinay na nga madireld sa katuyuan sa Dios nga nagapulos kayo dili lamang aning kinabuhi ingon man sa kinabuhi nga moabutay pa mga igsoon. That's why ingon ni Solomon nga to siyang anak nga kung naman kay angay buhaton mao kini ayaw gyud kalimti ang butang akong gitudlo nga na kanimo. Dahil sa may angay natong buhaton ingon pa niya, then you should keep the commandments atong kasing-kasing. That's why ang do not, but ingon po ni Solomon, mo ni atong buhaton, keep the commandments in your heart. Walay lain, labing maayo o pinaka-potent nga way for us nga dili nato malimtan ang pulong sa Dios. Siguro some of us atong gina-memorize, maybe some of us atong ginabutang sa mga dingding aron nga ma-inculcate sa atong alimpatakan for us not to forget the teaching or the Word of God. Pero nga ng Bible ang pinakamayong butang aron dili nato ni malimtan. Ingon ni Solomon, keep it in your heart. Amen. Tipigi diha sa imong kasing-kasing. O ang puno nga pag-keep, it means to guard. Imong panalipdan ba? Imong panalipdan in what way? By obeying and leave them. Unsa daw nato pag-keep ang maong pulunga, ato daw kuno nang tumanon o atong puy-an mga igsoon. Mga igsoon. Ako pag-graduate nako sa una sa STI, ni-graduate man ko walay honor kaya nagbuliyagon man lagi. Back then, kabalo ko gamay sa kaning simple nga coding, kabalo ko gamay yung saan pag-code. Na ako'y simple nga understanding sa programming nga language, tantan makarelate ani kay IT man pero sa diyang nag-graduate na ko, o nilabay ang mga katuigan, wala na ako gi-practice ang mao nga skill. So, iladagan sa panahon, nalimta na nako unsaon pag-code. Ambot kung si tantan, kabalo pa ba ni? Kabalo pa katan? Limta na yun, no? Kaya wala naman gina-practice. Wala naman mo gina-inhabit o ikinabuhi mga igsoon. Tungod kayang tinuod, bisan pag-unsa ka ka-skilled o maayo sa butang ngay mong ginabuhat, kung wala na nimo gina-harness, wala na nimo gina-practice, maabot yun ang panahon, malimtan yun na nimo. Amen. Maabot yun ang panahon nga medyo mapulpul yun ka
ana nga bahin. Ingon nga mga Kristohanon, wala gyud pinaka maayong paagi for us nga dili nato malimtan ang pulong sa Dios nga naipugal sa atong kasing-kasing o sa atong una-una, pinagi sa mga wali nga atong nadunggan, pinagi sa atong personal nga pagbasa sa Bible, pinagi sa atong mga meditation sa pulong sa Dios is to practice, obey, and leave them, mga igsoon. Wa gyud pinakamaayong paagi nga dili nato mahikalimtan ang pulong sa Dios kining ato ning ikinabuhi, atong tumanon, atong puy-an, atong sundon. Amen. Amen. That's why in Solomon nga to siyang anak, my son, keep my commandments in your heart. Og ang following promises such as long life and peace will be then added to the obedient. Muna nga kung gusto ka o kalinaw, kung gusto ka taas nga kinabuhi, then keep the Word of God in your heart. O kung saan na to pag-keep ang maong pulunga by obeying it. Puy-an nato atong ikinabuhi, atong i-practice, mga igsoon. Usahay daghan kay mga wali atong nagakadunggan, pero ingon pa nila, ang retention na daw kuno sa utok sa tao, nara daw na sa mga 20% kung ako masipyat. 15% na daw kuno ma-retain niya na. Mudagan daw kuno 75 hours. Sakto ba ko? Ang mabilin daw kuno around 5% na lang. So, pila rin ang mabilin, di ba? So, kung katong mabilin nga 5%, imo pang malimtan. Wa, yun. So, ang pinakamayong pamaagi for us, nga dili na to mahikalimtan ang pulong sa Dios is to practice, live the Word of God. Amen. Amen. Kung daghang kayong sugo sa Ginoo sa Bible, pagpasensya, paghigugma, pagsaput, pagpasaylo, daghan. And for us not to forget that igsoon is to practice it. So, let it be our prayer as we undertake year 2026, that we will have this undeterred desire. Nga kung naman ang tatay pinakapangandoy, tinguha aning tuiga, nga makabaton unta tag dili matiog nga tinguha, nga puy-an ang pulong sa Dios, labi na sa mga challenging nga time sa kinabuhi. Amen. Amen. So, primero, ingon din, Solomon, butang nga dili nato angay buhaton ay kalimti ang pulong sa Dios. O butang nga angay natong buhaton, tipigi ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing. Ikaduha, in verse 3 down to 4, ingon din niya, do not let kindness and truth leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good repute in the sight of God and man. Una, ingon ni Solomon nga, ayaw, tuguti ka kaning, kaayo, kamatuoran, mubiya ni mo ba? Yung word nga leave, it means to cease, nga muundang na ba? It means to fail, mapakyas, to be used up. Kana bitang kung sa sinina pa, muraog, nalago na pag-ayo, to come to an end or to die out, mga igsoon. Sa mabasa o sa kay-skill nga, wala na nimo gi-practice nga, na-die out na. Sama ba sa butang nga, hawod kay ka sa una, pero wala na nimo gibuhat, motong na ni come to an end siya, mga igsoon. O ingon din ni Solomon, butang atong buhaton, bind kindness and truth around your neck and write them on the tablet of your heart. Ang kindness po, naghisgot kini sa mga mayong buhat, sa mga charitable nga giving, sa atong kaluoy o sa atong mga benevolent nga activity, especially toward niya atong mga tao who are in need. Kana bitang maayo kay ka sa imong isig kaingon. O ang kamatuoran naman, it means faithfulness, reliability, and firmness. Kana bitang kasaligan ka, ligdong ka, naka-integridad. That is the word truth, mga igsoon. O kini nga virtue, ingon pa si Solomon, atong i-bind, atong ibutang sa atong liog, around our neck. O ang atong liog, diha nato ginabutang ang mga mahalon nga mga jewelry,
mga mahalon siguro nga mga kulentas, ug ang tao nagasulob niya na it adds weight, nagahatag og kabugaton ngadto pod sa nagasulob. Kay kung magsulob kag mga milyones nga alahas, mausa ba yung tinanawan sa mga tao sa imo, mingo sila nga di basta-basta nga tao, kayo tanawang alahas as kang mahala. It adds weight ngadto sa nagsulob niya na mga igsoon. O sa pikas naman nga bahin, ingon po si Solomon, atong isulat kini sa tablet sa atong kasing-kasing. Ang heart naman po is the wellspring of life. Mao kanang tuburan sa kinabuhi. It is where man's motive and desire springs up. Diha nagsumikad ang tinguha, pangandoy sa usa ka tawo, and it is the very core of man's being. Kung mayo ka kasing-kasing, wala na maghisgot sa literal nga kasing-kasing, but ang pinaka-sentro ba sa imuhang pagkatao, mga igsoon? Ang una-una mao kani, the thought was to take kindness and truth. Ngatod ako nung igasulob kining pagkamayog kamatuoran, ibutang nato sa atong kasing-kasing o kanimoy mo govern, kanimoy magdumala sa atong mga motibo o mahimong kabahin sa ato ang pinaka-kinaiyahan. Amen. Amen. Usahay kita nga mga Pilipino, makadungog ko usahay labi na mga away-away, pag mapikilta, na yung mga common nga saying maingon, ayag yung kong bikla kay itong gibautismohan ko, nagtaas baya ni akong kamot. Wala baya na ako ni nakuan, wala baya na ako ni natusmaw, di ba? Usahay nga kung na mga Kristohanon mabikil, usahay, gamito na itong panghadlok ba ang atong karaan nga kinabuhi. Dili na dapat mga igsoon. That's why nga si Solomon, let this very nature become part of your nature. Nga kung naman o tayo pinaka-kinaiyahan o mahimong kabahin sa atong kinaiyahan, kining pagkamaayo o kining pagkamatinod-anon mga igsoon. This kindness and truth, my friend, mahimong kabahin sa atong very nature. Kay kaning butanga, it belongs to God, abot pod sa Dios, ngadto sa mga katawhan, toward Him, o ingon man sa iyang isig katao. Ingon ni Apostle Peter in 1 Peter 3:1-5. Ingon niya, in the same way, you wives must accept the authority of your husband. Then, even if some refuse to obey the good news, your godly lives will speak to them without any words. Muna ingon nila, actions speak louder than words. They will be won over by observing your pure and reverent lives. Makabig sila, pinagi sa unsaman sa atong ligdong nga kinabuhi. Don't be concerned about outward beauty, of fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. You should clothe yourselves instead with beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. This is how the holy women of old made themselves beautiful. They trusted God and accepted the authority of their husband. Ingon pa si Pedro, morning paagiha nga ginapaanyag sa mga babayi ang ilahang kaugalingon, mga igsoon. Understand me? Ang idea po sa text is this, nga sama ba daw kuno sa jewelry, sama ba daw kuno sa kanang mga mahalon nga mga alahas nga ginabutang nato sa ato ang liog, we should also beautify or adorn ourselves with kindness and truth nga nag-spring gikan sa atong kasing-kasing, not only for show, which gains favor and good name in the sight of God and men. Amen. Nga ang idea po ni Solomon is this nga, ingon ba daw kuno ang mga mahalon nga alahas nagapaanyag nato, ato po daw kunong paanyagan, atong i-beautify kining atong kaugalingon. O kung sa man ang butang nga maghatag og kaanyag, kining kamatuuran o kining kaayo, butang nga nagagikan sa atong kasing-kasing kay kabahina sa atong kinaiyahan. O ingon na ng Bible, sa inganing pagiha, makabaton kitag pabor og maayong ngalan, gikan sa pananaw sa Dios,
o ingon man sa pananaw sa mga tao, mga igsoon. Amen. Understand me. Nayo sa ka, and I believe nga, di lang siguro ako'y nakadungog, ani, kita sigurong tanan. Nga na yung mga tao maingon ba? Labi na sa mga plano magminyo. Nga kung papilion daw kuno ka, asa man imo. Pangit nga nindot og batasan, o gwapo or gwapa nga maot og batasan. Asa man taani. Pangit, pero nindot og batasan, gwapo or gwapa, pero maot og batasan. Ang kasagarang tubag mao ni, adto ko sa gwapa or gwapo nga maot kay ang batasan mausap pa man pero ang nawong dili na gyud. So nagminyo na, milabay ang pila ka tuig sa panaguban. Tanawan niyang realidad. Ang nawong nausap na, pero ang batasan wala pa gihapon. Di ba tinuod? Usahay ang atong gina-consider ang outward lamang nga beauty. Pero ang realidad, mga igsoon, mas una pa mausap ang atong nawong kaysa batasan. O walay taong nagbuwag tungod sa panagway. Ang tao nagbuwag na nagbikil tungod sa kinaiyahan o pamatasan. Di ba tinuod? Amen. And what gains the favor and make our name good in the sight of God and men is not the phrase, but the blessing, character, and attitude. Butang nga maganahan ng tao na to. Butang nga makabatuntag pabor gikan sa Dios ug mahimong dungganon kining atong pangalan, dili man ang atong nawo. Dili man ang atong kaanyag, kundi dili kining ato ang pleasing nga character. Kaya bisan pag-unsa bisan pagpila ka PhD ang naani, bisan pag-unsa ka gwapo ka, nindot ang imong makeup, bisan pag-unsa ka gwapo ang imuhang mga eyelashes o guban pa diha, pero kung sa pikas nga bahin, wala nimo giadornohan ang imong kaugalingon o maayong pamatasan, maot gihapon ka lang taon sa mata sa mga tao. Di ba tinuod? May nga na ba din modern na, murang magwegrado. Oh. Tungod kay nga ni Solomon, what gains favor in the sight of man is pleasing attitude. Amen. Pagpakan nato ang Ginoo ni Anay Son. Si Miles Monroe ningon, our life is the sum total of all the decisions we make every day. And those decisions are determined by our priorities. So kung sa'y prioridad nimo sa kinabuhi, mo na mo determine sa imong mga choices. Kung ang imong priorities mag-uswag, so makita gyud ang kakugi. Kung ang imong priorities makahuman sa pagtuon, makita na sa imong mga butang ginapili. So, as we step into the year 2026, uncertain of what lies ahead, tungod kay wa mo kita masayod unsay naa sa unahan, amen ba? Let it be our highest priority to keep the Word of God in our heart. Nga kung naman tayo pinaka-prioridad aning tuiga, kaniuntang tipigan ang pulong sa Dios atong kasing-kasing. Amen. Puy-an, matag-adlaw, o atong paniyagan ng atong kaugalingon with an attitude that reflects Christ. Nga atong i-beautify ang atong kaugalingon sa mga kinaiyahan nga nagakadayag sa Jesus pa. Mga kinaiyahan that wins favor gikan sa mata sa Dios ug mata sa tao. Kinaiyahan mga igsoon that makes her name nga mahimong dungganon mga igsoon. Kay sa pagbuhat nato niini, our days will be lengthened, our lives filled with peace, and we will gain favor and a good name in the sight of both God and man. In short, kung gusto kag magmalinawon, puy ang pulong sa Dios, pagbatun ug maayong pamatasan. Amen. Di ba tinuod? Kung gusto kang magmalinawon ang imong kinabuhi, puy ang pulong sa Dios, pagbatun ug maayong pamatasan.
Kung gusto ka nga imong adlaw ilantan sa Dios, puy ang pulong sa Dios pagbaton og mayong pamatasan. Kung gusto ka nga makabaton og favor gikan sa tao, puy ang pulong sa Dios. And be courteous, be kind to one another. Pagbaton og mayong pamatasan. Amen. Amen. Og ingon ang Ginoo, o kaning mong mga blessing, it will be add to you. Kung kaning mong mga butanga, imo po pagabuhaton. Amen. Manidog ta, o gatong pasalamatan ang Ginoo.